92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Magandang hapon, Metro and Mega Manila, magingay! At syempre, ganyan din sa mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio, pati na rin sa 97.5 FM Radio Jensen. At syempre, tayo rin ang bagong pinakikinggan dyan sa Las Piñas at Marikina. At syempre, hindi magpapatalo ang mga taga-Etivac at Laguna. At syempre naman, 3:22 na po ng hapon. And alam nyo na ito, pagpatak ng alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon, it's time for your merienda and it's time for Banana Crew. At syempre kasama nyo ng muli ngayong araw na ito, ang Chinitang Chikadora. Ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyong lahat. Kim Churva. At eto na nga po mga ka-vibes. Siyempre sa mga oras na ito, nakita nyo naman diba, nag-post kami sa aming Facebook, Instagram, pati na rin isama nyo na yung YouTube at TikTok. Uy, by the way, live tayo sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At eto na nga po, wag na nating patagalin pa mga ka-vibes. Meron tayong very special guest for today. On a Thursday, hindi ba talagang magto-throwback Thursday tayo ngayon? Ngayong araw ng Thursday, July 3, 2025. Alam nyo, kilala natin siya bilang isa sa mga original na nagpapainit ng 2000s. Oy, lalo na yung mga kalalakihan dyan sa likod ng TOC. Oo, kitang-kita. Mga nakaabang talaga nga naman. Kayo ha, at ito ay member ng isang iconic girl group, mga ka-vibes, na Viva Hot Babes. Kaya naman kilalanin na natin, exclusive dito sa Banana Crew sa 92.3 FM Radio Manila. Let's all welcome Miss Ella V. Hi! Hola! Super Latina. Diyos lang. Ayan. Grabe naman yun. Oo nga. Alam nyo, ngayong hapong ito talaga namang mag-iinit tayo. Sobrang init. Pero how are you, Miss Ella V? Welcome back sa Philippines. Oo nga. Welcome naman ako dito sa 92.3 FM Radio Manila. Yan! Mga kabay. Oo, eto na nga po, Miss Ella V, no? Batiin nyo daw muna ang mga nanonood at nakikinig ngayon, mga drivers, mga tindera-tindero at kung ano-ano mga ginagawa nila sa buhay. Ay nako, mga driver. Love ko ang mga driver. Yan. Because sweet lover. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Diba? Ang sweet-sweet nila. At syempre sa mga kababayan ko, na-miss ko ang Pilipinas. Syempre talagang ito ang aking tunay na tahanan. Totoo naman yan. Ano po ba yung mga na-miss ninyo dito sa Philippines? Syempre ang pamilya, numero 1 yan, diba? Yes, of course. Mga kaibigan, yan. Mga kachigadora, katulad mo, DJ. Yes, correct. DJ Chinita. Gusto ko yun. Diba? Eto na nga po, dahil you're back here in the Philippines, ano yung, gusto kong tanongin to, anong una agad ninyo pong hinanap na ulam? Gusto nyong kainin talaga? Ay, sobra. Tuyo, syempre. Of course. Saan ka ba maghahanap pa? Tuyo, champurado, yung mga ganon. Sarap. Grabe, parang nagutom ako bigla. Ako din. Diba? Kain tayo. Kain tayo, tara na. Iwan na natin. Ito, charis lang. Oo. Pero anyways, eto na nga po. Sa previous career ninyo as Viva Hot Babes, ano po yung mga naging highlight? Syempre, ang naging highlight dyan yung napasama ako sa grupo as the second batch. After the original, nagkaroon ng another audition sa Viva. Nakasama ko sila Asia Agkawili, JC Parker, Analea Javier na nasa New York na, si DJ Jennifer Lee. Ayan. At saka syempre si kilala niyo ba si Alisa Alano, yun. Ay, kilalang-kilala na mga boys yan sa likod. Kilalang-kilala na yan. Pero
Pero talaga mga close ko dyan is si JC Parker, Katya, ayan. Sila Andrea, Gwen, Sherry. Halos lahat naman close kami. Basta lang wag mag-away. Charot. Totoo naman. Dapat walang awayan. Diba? Wala, Love love lang. lang. Totoo naman. Pero ano po yung pinaka-unforgettable na bonding ninyo with them? Oh, naku, madami yung mga travels namin. Ay, saan Yung po kayo mga tours. nagta-travel? Nag-Guam kami, nag-Japan. Naku, yan yung mga na-miss ko kasi yan yung mga, syempre, pagkabataan, di ba? Yes! Rampa dito, rampa doon. Correct. Kung saan tayo rumarampa, gustong-gusto Oo. natin yan. Correct, oo. Tapos ano pa po yung bonding ninyo? Ano ba? Nagkakantahan kayo? Nagsasayawan? Mahilig kami mag-swimming. Lagi kami madalas sa Boracay. Taray. Ayan. Yan yung mga highlight namin na katupis pa kami habang naglalakad. Ay, talaga Oo, naman. Oo, talaga naman. kitang-kita si Jolo. Oo. Charis! Lahat ng kalalakihan. Oo, yung mga Nako. kalalakihan. Yung mga lumaki dyan. Oy! Okay. Tapos na kayo. Yan yung mga gusto. Yun na-miss namin talaga Oo, sa na-miss- inyo eh. diba? Diba? Talagang nakakatuwa. At ito naman po, no? Ano naman, ito naman, syempre, happy-happy, ganyan. Pero syempre, ano naman po yung mga challenges ninyo, ayan, na na-experience during that time? During that time, syempre, ang career naman ng mga bawat artista, hindi pare-parehas, di ba? Yes. So, may times talaga na halos isang taon wala rin ako marakit. Yan, syempre, gutom, ganyan, di ba? Pero syempre, lagi ka dapat faithful kay God. Totoo. Bibigyan ka talaga niya ng blessing. Kaya siguro, napunta ako ng Amerika. At nakilala nyo ang Oo. inyong... Nabingwit ko ang aking soulmate. Charot. yes! Sabi ng ka-vibes natin, kailan ko mabibingwit yung sa akin? Sana all Dahil down. pagod na ako. So, kailangan mo pagod pa tayo Oo. mga ka-vibes. Yung todo-todo Oo. pagod, di ba? Pero kidding aside po, syempre, di ba po, as Viva Hot Babes, di ba kapag ano talaga, ang image talaga niya, sexy, ganyan. Umabot po ba sa point na in public, talagang nakaranas kayo ng lahat ng mga kalalakihan na yung mga ganon? Oo naman. Syempre, pagbanat pa yung mga balat natin, talagang, ano yan, lahat ng kalalakihan yan. Ayan. Oo. Pero, masarap ma-adore ng mga kalalakihan. Ayan. Diyan, sa likod. Pero syempre, masarap yung feeling na yun, di ba? Nakaka-confident. Confident, gano'n. Yes, oo. Hindi po ba umabot? Parang natakot na kayong lumabas? No, one time, nung kami saan ba yan? Sa Japan. Ayan. Naku, muntik na kami mapatay ng Yakuza. Totoo. Oo, kasi yung ibang mga girls doon medyo nagselos ata. Yun, edi napaaway kami. O ano bang malay namin? Yakuza, papatay. Hindi tumakbo kami. Totoo naman, no? Pag Oo. mga ganun scary na yan, day, takbo ka na. Pero aminin nyo, diba, yun yung parang talagang bumuo Oo, ng, sobra. yes, Oo. ng inyong pagkatao. Pero, but then again, no, sa tingin nyo po ba, syempre, ngayon po, di ba, may mga nag-uuso ng mga Viva Max, Oo ganyan, nga. yung mga kabataan ngayon, di ba? Ano po ba yung mga difference noon sa ngayon when it comes sa mga like mga sexy ladies ngayon na nagiging sikat na rin? Actually, ang kagandahan noon, na ma-match kami sa medyo good actors. Nagkaroon ako ng experience to work with Epi Quezon. Napakagaling na aktor. Hindi lang kami basta pinartner sa kung sino-sino lang. Yeah, may mga, like Jordan Herrera, diba? Yung katandaan niya. Ibig sabihin yung mga pinapartner like with Maui Taylor, Yes. like Wendell Ramos with Katya Santos. I was given a chance to have a scene with Epi Quezon. Parang hindi lang basta lang na Yeah. napulot lang sa na nag-viral. Kumbaga parang merong Proseso. may process, merong respeto naman kahit papaano. Hindi, pero ibig sabihin they're very yung gentleman. Ako based on my experience with Epic Quezon, very siya, gentleman. At saka aktor eh. Yung matcha-challenge ka sa kanya kasi aktor siya, hindi siya yung bastos na aktor. Parang yun yung memorable para sa akin. At syempre after nung mga ganon, nasali naman ako sa mga soap,
I was privileged to work with Tatay Dolphy, Ay, oo. Piolo Pascual sa Piling Mo. I work with Wow, Judy Ann. Papa P! Kumbaga parang Kinilig. naging daan ko yung sexy, pero naging comedy. Na ka-work ko rin si Utol, Robin Padilla, Asian Treasures, Angel Locsin. Kaya yung kapanahunan ko, parang feeling ko nagkaroon ako ng sapat na experience sa mga veteranong artista na hindi lang basta sinaling, which is kaya magaling ang Viva eh. Bilib ako sa Viva talaga. Nag-transform na nga, di ba po? Have you watched po ba? Palang nagkaroon din po kayo ng idea sa mga recent ngayon na mga sexy scenes, sa mga let's say na, maging real talk na tayo, sa mga Viva Max po, ganyan. Ano po yung kaibahan sa mga sexy scenes doon compared sa noon, nung time nyo po? Nung time namin, yun nga, may maraming rehearsals, may process. At saka yung mga partners namin, hindi lang yung kilala. Ngayon kasi sa Viva Max, very parang short film siya, 'di ba? Parang nagiging content. Hindi katulad dati may storyline, may director naman for sure sa Viva Max. Sa Viva Max, pero kasi nung time na yun medyo bigatin din yung kinukuha ng Viva na director like Eric Mati, 'di ba? Yung mga ganong siguro ang difference lang is medyo may laman ng konti. Pero ayoko naman maka-offend sa Viva. Yes, iba of lang, course. iba lang yung tema dati na medyo may pagkaluma pa. Ngayon, trendy. 'Di ba? Yung syempre kailangan nasa uso, 'di ba? So since nandun na din po tayo sa usapang ganyan, 'di ba? Ano po ba yung pwede ninyong ma-advise or mga tips naman po sa mga younger and mga baguhan ngayon? Siguro sa mga young girls, mauna tayo sa young girls. Yeah, young girls. Kung gusto niyo yung ginagawa niyo, syempre pangatawan niyo, You should embody yan. Ano ba? Ano ba yung English na yan? Panindigan ninyo. Panindigan nyo na lang. Pangatawanan nyo na lang. Panindigan nyo na lang. Kasi laging nasa huli ang pagsisisi. Because sometimes may mga pangangailangan tayo, financial, 'di ba? Maraming mga bagay, maraming nagfa-factor diyan. Kaya dapat ang desisyon ng bawat kabataan ngayon kailangan pag-isipang mabuti. Magdasal din kayo kasi sometimes yung emotions natin nauuna kaysa sa mga ating aspeto ng buhay, 'di ba? Yun lang naman. And how about sa mga young boys? Sa mga young boys, huwag kayo masyadong malibog. Oy! Oh my God! Diba? Masyado na kayong sorry, bawal ba yun? Okay lang yun. Pasensya na sa mga kalalakihan dyan. Masyado kasi kayo masyado kayong Oh my gosh. Diba? Sabi ko sa inyo, mag-iinit ang inyong araw ngayon. Sa mga nagmamaneho dyan, huy! Kalma lang ha! Kalma. Oo, mamaya, iba na yan. Chares. Pero ito na nga, sa oras na 3:35 ng hapon, ako isasabak namin si Miss Ella. Sa atin talagang, ito yung pinakainaabangan ng lahat. Syempre, yung mga tanong na hindi na pag-uusapan, pero this time, malay mo, mabunot mo ang card na talagang ito yung nararamdaman mo this past few days, few weeks. So, ito na, simulan na natin ang asal. Ang sa amin lang. Nakakatakot. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal. And we are back. Di ba? Ang bilis. Sobrang bilis. Ito na ang mga cards. Ayan. 3 po ang inyong bunutin. Ayan. Naku, ito ha. Hindi po namin kasalanan kung ang mabunot ninyo ay talagang ito yung nararamdaman ninyo. Pero eto na nga. Are you ready? Sobrang ready na to! I love the energy. Okay. Basahin niyo po muna yung unang card yan. Hindi, yung brown lang po muna. Ayan. Anong bagay o pangyayari ang nagawa mo sa iba na hindi mo kayang gawin sa sarili mo? Nako, ano ba naman to? Siguro yung nakakaiyak naman to.
ang nung bagay ang pangyayari na nagawa mo sa iba na hindi mo kayang, siguro yung manakit ng damdamin. Yung makapagsalita ka ng masakit. Kasi you cannot take back words when you said it. So you have to slow anger. Diba? Naiiyak ako. slow anger per my sister's advice. Always. Ano naman po ang sagot sa'yo sa likod ng baraha? Kung kaya mong magbigay ng kapatawaran, ay, ito nga yun, sa iba, bakit hindi mo ito maibigay sa sarili mo, diba? Ano ba to? Lovingly yours, Helen? Ano ba to, DJ Chinita? Ito na po. Ayan, yung okay na po kayo. Parang it's hard to forgive, diba? Yes. Totoo naman yun eh. But you know, kapag talagang alam mong may peace ka sa sarili mo, yung relationship mo kay God, I think nothing is impossible. Diba? Magpatawad ka man o hindi, time will heal. Yes, totoo. Sa mga nakikinig dyan, yung iba nakaka-relate. Actually, somehow, itong talagang segment na itong ang sa amin lang. May mga ka-vibes na nakikinig ngayon na kailangan din nilang marinig ang advice na yun para sa kanila. Okay, next card na tayo. Naku, ang ganda nitong segment Nakakatalino. Okay, next card. What's that one trauma na nahihirapan kang pag-usapan? Ay, oo. Nung na-aksidente yung anak ko. Okay. So, tumalon, nahulog siya sa second floor ng bahay namin. So, syempre, siya na ICU for 10 days. At syempre, masaklap yun na nakikita mo nagsasuffer. 5-year-old pa lang yung anak ko nun. Kala ko mawawala na siya. Kasi pag nawala siya, baka sabihin ko, kunin na lang din ako ni Lord. Iba talaga syempre kapag di ba, mom's love, di ba? Ano to? Ano naman po ang sagot sa likod ng baraha? Salamat sa pagbahagi ng kwento mo, hindi man madali, pero baka ito ang unang hakbang upang maghilom ang sugat. Oo. Kaya pa? Kaya pa to. Yung sugat talaga mahirap hilumin eh. Pero pag nasa iyo ang Diyos, walang imposibleng maghilom ang sugat na yun. Ano to? Akala ko ba kagandahan to? Kalibugan, charot. Bakit ganito? Ayan, nasa huli na tayo ng baraha. Oo nga, hirap nito Akala ko madali. Meron bang isang pangyayari na pilit mong iniiba ang takbo kahit hindi mo kaya? Meron po ba? Meron, syempre. Syempre, pag lagi kong iniisip sana nung kabataan ko, hindi ko ginawa yun. Sana mas naging mapagmahal ako sa pamilya ko, sa magulang ko. Pero alam mo, it's a journey eh. It's a journey to be perfect in the eyes of God. Kasi kung hindi ako magkakamali, hindi ko makikilala ang Diyos. Yun lang. Ano ba to? Anong sagot mo sa likod ng card? It may not be according to your plan, but your redirection may be better than you anticipated. Oo, totoo naman to. Hindi naman talaga eh. It's not always in the plan, diba? Yes. God will lead the plan. We're just here to follow. We're all sheep, lost sheep. And when we get lost, God is always there to direct us to Him. Totoo. Only God. Kaya nga, may mga kasabihan tayo, ba, na parang yung mistakes na yan, ayun yung tumutulong para mabuo ka. Correct. Diba? Lalo na sa panahon na medyo hindi mo na nakikilala diba? Si God especially. Parang dahil nga sa sobrang cloud ka, diba? Sobrang happy mo. Hindi mo na siya nakikita, yan. Tapos dun ka magkakaroon ng lessons. Oh my God. Ano to, girl? Pero eto na
just to para hindi naman tayo masyadong malungkot. Ayan, eto, let's get back to the game. Wow! Parang laro lang, di ba? Pero eto nilalaro yung emotions dito. Ano to? Sir Randy Reyes, pwede bang Sir June? Para tayong nasa roller coaster ride. Are you having fun? Sobra! Grabe, pero ito na po. For our final question, syempre hindi to pwedeng mawala, of course. Nabalitaan po namin, may bago kayong venture, 'di ba? Would you like to briefly share with us kung ano po ba itong new venture nyo? Oo, maganda tong venture ko na ito. Ayan. Aside sa mga paiyakan dito, meron kaming, me and my sister, kasi we started being a skincare distributor. So it's called Estemax. It's for professionals use only kasi so that professionals could really know and combine what to do for every treatments. And this is the one. Ito yon. It's a hydro jelly mask. So it's like a vaccine for our face. At the end of our every treatment without modalities, like kahit walang machines. And dahil dito, ang naging baby namin is yung Aura. So me and my sister created a warm serum but in a candle form. It's organic. So we formulated it in the States, but we're working on our FDA to be released as a retail. But right now, we don't sell it. We use it only at Aura Wellness and Spa for body therapies, for body massages. Ayan, sana makapunta kayo, bigyan ko kayong GC, ma-experience nyo kasi but we do have like mga merchandise ng gua sha. Bibigay ko sa iyo, DJ. Oh, thank you so much. So, meron kaming pang body contour sa mga kalalakihan. Gusto nyo i-massage yung inyong mga misis. Ay, nako, may pang-massage kay misis. At saka sa hair. So, it's very detoxifying kasi of it takes out the acidity of your face. Kaya siya made of metal brass. Hindi ko kayo. Kaya lang isa lang yung nadala ko. Pwede punta kayo doon. Pupuntahan daw namin kayo. Buong FM Radio Manila team. O, diba? Yes. Nako, for sure, nakikita ko naman na nag-e-enjoy ka talaga sa inyong new venture, diba? Ano yun, nung actress ka pa lang, nakikita mo na lang, magiging negosyante ako in the future. Uy, pero ever since gusto ko talaga ng skincare. Kasi, alam mo, syempre, idol pa natin si, Dr. Vicky Bello Yes, noon. of course. At dati rin akong Bello baby dati. Dati yon. So, yun. Kaya na-inspire ako. And at the same time, I wanted to do a holistic approach. Kasi hindi naman lahat nakaka-afford ng Ultera, diba? Ng mga body slimming. So, this is like holistic approach. And at the same time, yung aming continuing education and we train our staff na talagang to be professional because I send our educator to Singapore and sometimes from USA they come. So, hindi lang siya basta masahe lang. Yun. It's our Aura way. Yes. Naku, mga ka-vibes sa mga kailangan ng mga dyan you know. Saan ka daw man nila makikita, mafa-follow, masusundan? Syempre, unang-una pumunta kayo sa The Pinnacle Plaza sa Sumulong Sumulong Highway sa may Marcos Highway along Santa Lucia Mall, tapat ng APT Studio. Doon lang kami. Oo. So makikita nyo kasi we all have the services. We have the massages, facial, nails, lash, and brows, and we also do hair sculpt. It's an all-in-one spa. Kasi yung experience niya, it's going to be a very holistic and unique way. Oh, yun. At saan ka po mafa-follow nila? Sa mga social media accounts, mga announcements, and all? Please follow us sa Aura, A-U-R-A, Wellness and Spa, and also Warm Serum by Aura. And then sa personal ko, it's me, Ella V. Instagram. Correct. Naku, maraming salamat sa chikahan natin for today. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka po ba? Sobrang saya dito. Ayan, ako, ito. Gusto pala magpa-shoutout ng mga ka-vibes natin sa iyo. Ayun ba yung mga lumaki sa amin? Shout out to William Mortel na naabutan ang second unit at Power Boys.
Iba. Aliw. Diba? Nakakatuwa. Talaga si William Mortel. Nakakatuwa ka, ha? Thank you so much. Ano yan, ano ba to? Avid listener po talaga dito yan sa 92.3. Yes, of course. Maraming mga ka-vibes nakikinig ngayon na talagang nakarelate. Ayan. Natuwa. Natuwa. Sa hapon na ito. Maraming salamat, Miss Ella And V. this is for you, DJ. Oh, thank you so Promise. much. Use this. Yes, thank you so much for that. Gagamitin ko pa, lalo akong gaganda. Why? May Yes. magganon no? Pero anyways, maraming salamat. And last na pala, ano pa yung gusto nyo or song request ninyo? Ako, ang song request ko every time talaga, I don't listen too much of the trendy songs kasi I always want to make sure I pray every day. So, my favorite singer right now is si Brooke Ligertwood. Yun. Calvary's enough. Calvary's enough. Ayan. Sorry, Brooke, ano daw? Ligertwood. Okay, Ayan. so, sorry. Ayan, ako, ito na nga po mga ka-vibes. Tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan at chikahan. Siyempre, dito lang yan sa inyong favorite na pinakikinggan. Favorite na merienda ang Banana Crew. Kasama pa rin ng Chinitan Chikadora. Ako po si Kim Churva. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Let's all hear it. Calvary's enough.